Okay, so hello guys, good afternoon, good day. This is me again, Jason, and welcome to my channel In Depth. At andito tayo ngayon guys para i-discuss nga ang mga mistake na ginawa po natin dito sa Legend of Ymir. So ito guys, based lang naman to sa experience po natin after few hours or few days na paglalaro nga po dito. And yun nga guys, pwede pa po kayo humabol dahil mabilis nga po magpa-level up po dito. And yun nga guys, inaral ko lang po ito ng inaral, nanood po ako ng mga YouTube video, tapos ang mga instruction doon sa Facebook kung saan makukuha yung mga viewpoint po natin. Tapos yun nga i-share ko lang po sa inyo yung mga mistake nga na nagawa nga po natin dito sa Legend of Ymir. Okay? So yun nga ang unang mistake po natin dito guys. Hindi ko kino-consider yung XP na nawawala po sa akin dito. Like dati po kasi guys, parang ang nangyayari, laro lang ako ng laro, iniiwan ko lang siya mag-farm, tapos patay lang siya ng patay ng monster. So yun nga guys, yung XP pala, malaki pala to guys ang nakukonsume na pera po sa akin. Although dati may parang may 3 na free na XP na pang recover, hindi ko lang napapansin na mayroon din palang coins na kasama, okay? So minsan nire-recover ko to na coins, kaya hindi ko na malayan, wala na pala ako ditong pera or gold coins po dyan, okay? So wala, yun yung nawawala sa akin. So isa yan sa mga mali ko. Tapos, ang isa pa pong mistake po dito guys, dati nung naglalaro po ako, hindi ko kinukuha guys yung ating daily mission. Ito yung mga chest po na to. Hindi ko yan kinukuha dahil akala ko dati parang normal lang to, na maliit lang yung pwede ko makuha. Pero nung tiningnan ko siya guys, yung parang nare-reach ko na siya, mayroon pala tayong makukuha dito ng mga card. Ayan dalawang card. Tapos ito guys, importante po ito dahil nakakakuha po tayo dito ng item, okay? So yung item po na yan, ginagamit po natin sa collection, and at the same time, yung amber na makukuha po natin dito guys, malaki din po siya. So nakakatulong po yan para magkaroon po tayo ng amber na di na po natin kailangan mag-farm. Ito sa last chest, dalawang weapon po dito pwede po natin makuha. Ayan, tapos meron pa tayong mga Petra card nga po dito, okay? Or Patra card. Another mistake ko din po dito sa paglalaro po dito ng Legend of Ymir, yung aking pong progress po dito po sa ating task, ito, hindi ko kino-consider dito yung pagpili ng ating repeatable task. So, nung mga nakaraang araw ginagawa ko, kumukuha lang ako ng repeatable task dito sa maaga, dito po sa part po na to, yung maliit lang XP, tapos ang kinukuha ko lang na item is ito. So dapat, since ang target po natin dito is mapa-level up kaagad yung ating character, pwede po tayo pumili dito ng mga repeatable tasks na kung saan malaki po yung XP na bigay, okay? So yun sana guys yung ginawa po natin para hindi po tayo nahirapan magpa-level up at mabilis tayo magpa-level up, okay? So yun yung naging mali po natin dito. Tapos, isa pa pong mali po natin dito guys na nagawa, hindi po tayo kaagad nakasali sa clan, okay? So guys, ang clan importante po yun. Ako po is nasa Asia 38. Tapos ang clan ko po is Enmity. Level 10 na po yan. Ang maganda po kapag sumali po kayo sa clan, meron po silang binibigay sa inyo na activity gift. Ito po, importante ito guys. Sobrang dami na po lang nakuha po natin dito. Tapos ang nangyayari po kasi dito guys, nagkakaroon ka ng mga free item kapag mayroon atang nagagawang, I'm not sure kung parang kapag may nagko-quest po ata, hindi ko pa alam ang reason behind dito pero nakakakuha po tayo ng mga item. Ayan po, which is kailangan po yan natin at kung sisilipin natin dito sa ating pinaka inventory, nakakakuha po tayo ng material. Ito pong mga abrasive bound po yan. Importante po yan. Actually, lahat po ng materials importante. Tapos, ang isa pa pong mali ko po dito guys, na napansin ko po habang naglalaro nga po ako, dapat, parang kung free-to-play player ka, mas better guys na hindi ka masyado mag-ups muna. Huwag ka masyado mag-take risk. Although, maganda naman mag-take risk, pero tingnan nyo guys, actually, ito pangatlong one ko na nga ata to, before ko ma-plus 8 po siya, dahil nabasag po siya. Tapos yung secondary weapon ko, nabasag din. So siguro kung free-to-play player ka dito guys, ang masasuggest ko po sa inyo, kumpletuhin nyo po muna yung mga item po natin, tapos, before po kayo mag-ups dahil na-destroy po dito, okay? Tapos, isa pa pong mali ko dito, guys. Meron po akong nakuhang 3 pong ganitong Seal of Victory. So, hindi ko kasi alam kung ano yung gagawin ko dyan. So, tinapon ko lang siya, guys. So,
hindi ko alam na medyo mahirap pala makakuha po ng ganito. Nakakuha ko nito 3 or 4 ata. So parang dinismantle ko lang siya or parang tinapon ko lang, dinilit, okay? Pero yung nga nalaman ko na pwede po natin siya bilhin po dito kay Honor Merchant, okay? So dito sa Honor Merchant, makikita natin yung Seal of Victory package, ayan. So component details niya, ayan. So pwede po siya natin mabili. At ito pala guys na Honor points po ata to. So far meron na tayong 9.4 which is nakukuha po natin sa Valhalla, which is kasama din po yan sa mistake na nagawa po natin dito. Dahil ako po guys, dati parang nakukonsume lang yung oras ko sa pagpo-farm, parang hindi ako kaagad sumali sa Valhalla. So ito yung mali ko guys, parang hindi ako kaagad naglaro po dito sa Valhalla po natin, which is okay lang naman siguro dahil nagamit ko naman siya in the past few days, pero late ko na siya nalaman. So, isa yun sa mga mistake po natin. So, i-consider nyo na lang po yan na dapat magbalhala po kayo everyday para po meron kayong makuha ang XP. Malaki po yung XP na nakukuha dito. Tapos, kapag pinapatay nyo yung mga monster, makakakuha kayo ng mga drop din po doon. Okay? Tapos, isa pa pong mistake po natin. Parang ako po kasi guys, dati nung naglalaro po ako ng Legend of Ymir, hindi po ako masyado parang nag-YouTube. So, dati, parang kine-quest ko pa siya, for example, dito sa Saga, binabasa ko pa talaga siya, tapos hindi ko tinitingnan kung asan na ako. So, mas mapapadali po ang buhay po natin for each quest. Like, for example, nahihirapan kayo, i-search nyo kaagad sa YouTube kung saan na yung next step, okay? So, yun yung naging ko, dahil nagiging parang feeling na magaling ako sa quest. So, binabasa ko siya, not knowing na meron naman mga tutorial sa YouTube. Tapos may mga item kasi guys, o mga quest na, kunyari, nilagay ka dito, tapos yung item pala or yung quest, andito sa gilid. So, dati, hinahanap ko siya, hindi ko makita yung blue. So, ayun, isa yun sa mga mistake po natin. Dapat, dati pa lang, sa una pa lang, parang kinukonsider ko na kapag nahihirapan ako, sa isang quest, automatic na pumupunta kagad ako sa YouTube para makita kung merong guide po doon or makakatulong nga po sa atin, okay? Tapos guys, tips na lang din po pala, ako kasi guys, pag nagfa-farm po ako, for example, sa isang area, ang ginagawa po natin, kunyari, kumuha tayo ng quest dito sa board po na to, tapos nakalagay siya Hermod Crossover Road. Kapag in-accept po natin yan guys, pumupunta lang po ako sa task. Tapos, kunyari, kunyari, example na lang, Hermod Crossroad po ako. Tapos, kapag may quest na Hermod Crossroad, kinukuha ko po siya. Kaya, nangyari po, lahat po ng task po natin dito, habang nagka-quest po tayo sa main task, nadadaanan po natin. So, wala na po tayo mga pending task po dito sa ating field. Ayan, so mga repeatable tasks na lang po yan. Same din po sa veteran, wala na din po tayo mga pending mga quest po dyan. Tapos na po natin. Ayan, ito na lang sa Utgard Fortress, dalawa na lang po siya. Sa Labyrinth, almost same din. Matatapos ko na nga dito sa Kara dahil bagong open lang din po ito na map, pati itong canyon po natin, no? Tapos ko na din po siya. So, ganun yung ginagawa ko guys. Kasi di ba pag magpapatay ka ng monster, may mga similar monster lang din naman. So, sinasabay ko na yung board po natin, pati yung ating task po dito. So, isa po yan sa mga tip po natin. Tapos, another tip na lang din po pala, dahil, kunyari, medyo madami na po, or not enough space na yung inyong parang inventory. Ang ginagawa ko po guys, is para po malimit po yan, nilalagay po natin kaagad, or nagka-craft po tayo kaagad dito sa ating pinaka-equipment, okay? So, para mabawasan lang po guys, yung mga dala po natin na mga materials, okay? So, para po yan, ganyan, okay? So, ayan, nakaka-upgrade po tayo kaagad ng ating collection. Ayan po yung ginagawa po natin, okay? Tapos, yung iba po natin na item, iniipon ko po muna dito sa private house po natin. Dahil sobrang dami po talaga kasi guys ng fina-farm po natin dito. So, yun nga guys, ako po, nasa Asia 38 po ako. Combat power ko po ngayon is nasa 42k. Tapos, level 36 pa lang po tayo. May mga quest din po pala dito guys na kailangan po natin ng tulong ng ibang user or ng ibang player. Kaya yun nga guys, maging friendly po tayo, maghanap po tayo ng mga clan po na tutulong po sa atin para po matapos po natin yung ibang quest. Tapos importante po guys na malaman nyo po na meron po dito parang Tower of Blessing, which is nakakatulong po ito guys. Kunyari,
masyadong malambot yung character po natin, kinukuha po natin yan para kahit paano meron tayong damage na makuha. Ayan, normal attack damage, monster damage defense plus 2%. So ito guys, another buff lang naman to, pero malaking tulong na po yan kapag nakikill na po tayo ng mga monster. Madali po natin makill, lalo pat malambot po kasi yung character po natin. Okay? So basically yun lang naman guys yung experience ko sa paglalaro po dito sa Legend of Ymir. I mean, sinabi ko na po sa inyo. And for sure, iba po yung experience nyo sa experience ko. Pero so far, yan lang naman po yung na-observe po natin dito sa game po na to. Okay? So ito yun lang guys. Sana may na-share po ko sa inyo. Palike-subscribe na lang po. Salamat! Bye-bye!